Mga kapatid, manalangin muna tayo. Panginoon, Diyos, pinupuri ka at sinasamba ka namin. Ay ang iyong mga gawa ay tunay na dakila. Ang iyong pagpabalay hindi naubos. Ang pagmamahal mo sa araw-araw namin, naranasan namin naman. Yes, Lord. Salamat sa araw na ito. At muling tinipon mo po kami upang ipayag ang salita mo sa oras na ito. Salamat ulit, Ama, sa verses na binigay mo sa amin, Ama. Nawa itong salita mo sa oras na ito, italim mo sa aming puso, at itong araw na ito ay para sa amin, Ama. Maraming salamat sa oras na ito, sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ilang buwan na nawala ako dito sa pulpito. Ngayon, nandito ako ulit. Hello. Sabi nila, may nagtanong sa akin kasalanan ba na hindi pagbibigay or tithing ng ikapo? Ang ikapo ay literal, ibig sabihin ay 10% sa Old Testament. Ang ibinigay ng Diyos sa kanyang kautusan sa mga Israelita, iniutos niya sa kanila na magbigay ng tithes o ikapo. Mababasa natin, mga kapatid, sa Old Testament, sa Levitico 27:30-32. Ang ikasampung bahagi lang ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani ay kinakailangang bayaran ng halaga ng dagdagang pa ng 20% ng halaga nito. Dito, kung bibilangin ninyo ang iyong mga baka, tupa o kambing, lahat ikasampung bagay na ibinigay ninyo sa Panginoon. Ito talaga, may nagtanong sa akin, kung kasalanan ba ang hindi pagbibigay ng 10%? Sabi gano'n. Kung kasalanan ba? Ay gusto nyo bang malaman kung kasalanan ba, mga kapatid? Yes! Ito ngayon ang mababasa natin, mga kapatid, sa Genesis 14:18-20. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pare ng mga kataas-taasan Diyos na may dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasa niya si Abraham at sinabi, naway pagpapalain ka, Abraham, kanang kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ng kataas-taasan Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway. Si Abraham ay nagtagumpay sa labanan. Pagkatapos, ibinigay na Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bagay, lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ito ang nakuha niya sa labanan. Ito ang nakuha niya sa labanan, mga kapatid. Kaya, number 1, ang pagbibigay ng ikapo ay ginawa ng tagasunod ni Kristo. Bago pa man dumating ang ating kautusan sa mga Israelita, ay may tala na sa Biblia na sa spiritual practice sa mga manampalataya. Halimbawa, kagaya ni Abraham nga ang sinabi. Ulitin ko ulit. Sinabi na sa 18-19 at sa 20 na nagtagumpay si Abraham sa labanan. At ibinigay niya ito ng ikasampung bagay ang kanyang nakuha sa labanan. Number 2, ang utos na ito sa Israelita ay may kalakip na pangako. Number 2 ngayon. Mababasa natin sa Malakay 3:10
Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ng Panginoon ng makapangyarihan. Dalhin ninyo ang buong ng inyong ikapok sa budiga ng templo upang may pagkain sa akin ng templo. Kapag ginawa mo ninyo ito, patahan ko kayo ng ulan at ibuwas ko ang sobra-sobrang pagpapala. 11. Hindi ko papayagan sirain ng peste ang iyong pananim o malagas ang bunga ng iyong ubas. 12. Tatawagin ka kayong magpalad na lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang iyong lupain. Ako ang Panginoon na makapangyarihan ang nagsabi nito. Sabi ng Panginoon. Number 3. Hindi tinututulan ni Jesus ang tithes mo ikapong. Mababasa natin sa Matthew 23:23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariso, kayong magpagkunwari. Ibinigay nga ninyo kahit anong ikapo ninyo mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mahalagang utos tungkol sa pagiging katarungan at mahabagin at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ang inyong ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang mas mahalagang utos, sabi ng Panginoon. Napakaganda ang sinabi ng Panginoon. Sa talaga, ang Old Testament law, ang 10% ay hindi tamang halaga na ini-require ng Diyos sa mga Israelita. Abot pa ng 20%, mas 20% ang kanilang kabuuan ng kamo. Sa batas na ito ay isinulat ni Moises para sa mga Israelita noong kapanahon ng Old Testament, ay hindi para sa mga Kristiyano ngayon. Sapagkat ginanap na ni Kristo ang kautusan, kasama natin ang batas ng ikapo. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 3:23-25, bago dumating nga ng panahon, ang pananampalataya ikinulong ng kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. 24. Kaya ang kautusan na naging tagapangangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. 25. Ngayon, sumasampala na tayo kay Kristo ay wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Diba? Ngayon, dapat din masaya tayo pag tayo ang nagbigay. Amen. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 16:2, bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan ng halaga. Ayon sa iyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating riyan ay nakahanda na ang iyong tulong. Sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi naman ng 2 Corinthians 9:7, sabi pa niya, ang bawat isa sa inyo magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Amen. Na walang pag-atupili at hindi na sa pilitan dahil mahal ang Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Napakaganda ang sinabi ng Panginoon. Pag tayo na nagbigay na may kagalakan, natutuwa ang Panginoon. Ngayon, ito ang mensahe sa atin ngayon. Para sa atin. Sa atin. Una, pagkakatiwalaan ba ang Diyos? Kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo na ibigay mo ng 10% ay yung kita, ay sunduin mo pagkakatiwala mo ng Diyos. Kasi ang pagsunod ay pagpapakita ng pananampalataya at siya ang mag-reward sa iyong pagsunod. Amen. Si Lord ang mag-reward sa atin pag tayo sumusunod. Pangalawa, sanayan natin ang sarili sa pagbibigay. Lahat ng Kristiyano ay dapat matutong magbigay. Kasama yan ang spiritual discipline. Kasama yan sa paglagong Kristiyano. Dapat natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Amen. Kung saan simbahan ka, pagtitipon, dinala ka ng Panginoon, dalhin mo ang spiritual at doon ka kumakain at doon ka rin lumalago. Ang dapat doon ka din magbigay bilang suporta
ng lingkod ng Diyos at sa kasabuhan ng ministeryo ng Panginoon. Yan talaga. Kaya, kasi dito ako kumakain ng salita ng Panginoon. Kaya dito ako kapiligan. Pangatlo, pagbigay ayon sa kakayanan. Pag tayo nagbigay ayon sa iyong kakayanan. Kung hindi mo kaya magbigay ng 10%, sasabihin ko lahat ito eh. Ang pagbibigay ay dapat ayon sa kakayanan. Wala sa sinalman. Kaya mas madali sa atin ang Panginoon na mamuhay na may pananampalatayang pagbibigay. Ay pagpapakita ng pananampalataya. Dapat bang 10%? Kung hindi mo kakayanan ng 10%, kung hindi mo kakayanan ng 10%, kung hindi mo makayanan ng 10% ang pananampalataya, lista 10%. Kung doon ka magsimula. Pero ang ibigay mo na may kagalakan, kung kakayanan mo pananampalataya, higit na 10%. Ang gawain mo ay magkakasala pa ako pag hindi natupad ang 10%? Hindi ka magkakasala kung hindi mo binigyan ng 10%. Wala na tayo sa ilalim ng batas. Kailangan ba ang mas mataas ang lupa rin o taas? Hindi rin. Nasa iyong pagpapasya. Depende sa pangungusap sa iyong Panginoon. Na may kagalakan, mga Kristiyano. Ang kanilang taas ay mataas yung ang kanilang kakayanan. Kaya sa atin, mga kapatid, maraming Kristiyano ay maraming negosyante na umaasinso, dumadami ang kanilang negosyo dahil lang sa pagbibigay. Dahil tumutulong sila sa gawain ng Panginoon. Dati, mayroon akong kilala, isa lang ang negosyo. Ngayon, ang daming negosyo na. Kaya, kasi pag nagbibigay tayo, lagi tayong papayamanin ng Panginoon. Kaya tandaan ninyo, sabi ng ang natutuwa ang Diyos, ang tao kung magbibigay ka na may kagalakan galing sa puso. Amen. Pag nagbigay tayo galing sa puso. Yes. Kaya sa atin, ang daming Christian na lumalako ang kanilang negosyo dahil pinapayaman nila dahil nagsusuporta nila sa gawain ng Panginoon. Oh, totoo yan. Sa Pilipinas, ang daming ngayon, may kakilala ako. Kaya ang dami yung negosyo ngayon. Kaya maganda pala yung nagbibigay. Kaya ang totoo lang, sabi nyo sa Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong lumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Yes. Sa 25, ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Kaya, kasi mapalad ang magbibigay. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Babasahan natin sa Gawa 20:35. Babasahin natin sa Gawa 20:35. Napakaganda yun. Gawa, Acts 20:35. Napakaganda ito. Verse na ito. Sabi, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho. Dapat niyong tulungan ang mahihina. Alahanin natin ang mga salita ng Panginoon Hesus ay higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Diba, mga kapatid? Kaya, mas mapalad yung nagbibigay kaysa yung binibigyan mo. Ito lamang po, kaya purihin natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Let's pray. Mananin nyo, salamat po ulit sa times na opening ito, Panginoon, na ipinagkulong mo sa amin. Ama, basbasang ito, Ama, ito lamang ay magagamit sa ikalawak ng Iglesia. Salamat ang nagbigay, Panginoon,
at ibalik mo sa kanila ng siksik din at tumapaw pa. Panginoon, yung walang trabaho, Panginoon, ibigyan mo sila ng trabaho, yung walang papel, ay pagkalubungan sila ng papel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa tayo sa mga na ito na pinagkaroon mo sa amin. Bless mo ang bawat sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.